Hi vlog! Welcome to my guys. So, after 10 years, nandito na po ang bagong variant ni Flame 150X 2025 model sa Turil branch. Turil, Davao City. So, yan guys. Nakikita nyo yung i-review natin is itong white version niya. Iniikutan ko muna siya mga sir no para maipakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung ibahan ng bagong Flame 150X na 2025 model. So una nyong mapapansin yung kanyang mags. Kasi yung old version niya is naka two-tone lang, black and silver. Ito kinulayan na talaga ng gaya sa Flash 150X. At napansin ko naka-emboss na rin yung Rosy sa may telescopic niya, yan o. So hindi nyo talaga to matatanggal guys kung hindi nyo sasandirin. So gamitin nyo si Sanderford. At itong sticker niya dito sa may tapaludo, akala ko nakatop coat na pero hindi pa rin pala. So pwede nyo itong tanggalin kung hindi nyo trip yung pagkakalagay ni Rosy dyan. Pwede naman tanggalin pero mabovoid yung warranty nyo. So ayan. Dito naman, tingnan natin kung ganun pa rin ba yung size ng mags niya. Baka may nagbago kasi bagong kulay, baka iba na rin yung size. So ito nakikita ko, so 1.95 or 85 by 17. So 1.85 by 17 pa rin po yung mags niya. Then yung pagka-repaint niya is parang naka powder coat na po. At dito sa speedometer sensor, yun pa rin naman, walang pinagbago, may cable pa rin. So yan, nakakabit yan sa ating odo. Tapos yung suspension niya, ganun pa rin. May emboss na Rosy. So wala siyang kulay lang talaga yung binago dito sa mags niya. Tsaka dito naman tayo sa side profile. So may Rosy dito. Tingnan natin kung nakatapot ito. Hindi. So binalutan lang muna nila ng plastic para hindi masira o maalikabukan. Pero natatanggal siya guys. Yan, pero itong sticker na to, yung kulay blue, naka siya guys, naka top coat. Oh. So hindi basta-basta natatanggal. At itong ip ay para siyang naka-inboss pero sticker pa rin. So, ang ganda ng quality, medyo napabilib ako dito sa sticker na to. So natatanggal siya guys, hindi siya naka-top coat. So pwede nyo tong tanggalin pero para sa akin, hindi ko natatanggalin to. Ang ganda kasi ng pagkagawa. Ganda ng font. So yan dito, ganun pa rin naman, walang pinagbago. Ganun pa rin yung engine. Dito naman tayo sa kanyang cockpit. So, dito sa dashboard. So dashboard, ganun pa rin. Dito naman tayo, ganun pa rin yung starter, same pa rin. So wala masyadong binago dito. So ito ganun pa rin naman. High and low, busina, sa clutch ganun pa rin. Ang lambot talaga ng stock clutch ni Rosy Flame. So yun guys no, halos walang binagbago naman sa dito sa may manubela. Meron pa ring charging port kung kayo malobat sa daan, pwede nyo i-charge dyan. At fast charger na rin yan guys, gamitan nyo lang ng cable na fast charger. Yung batok, goods na goods, ganun pa rin. So dito naman tayo sa likuran. So Flame 150X na sticker. Naka-top coat na rin siya guys. So ito mahirap na itong tanggalin. So pag tinanggal mo to, babakat talaga yung hulma ng sticker niya. So hindi gaya nung version 1 nung kagaya sa akin. Pag tinanggal mo yung sticker, walang babakat kasi hindi pa naka-top coat. Dito naman makikita natin yung manufacture date niya, May 23, 2025. So color white. Yan, dito naman sa suspension, yun pa rin. Then yung sprocket niya, so sa mga nagtatanong, yung stock daw na sprocket ni Flame 150X is 42 guys, 41 po yung stock. So yan, hinahanap ko pa. So yan, so kung klaro sa inyo, yan, i-ano ko muna. So yan, 41 teeth, 428. So 41 teeth po yung stock sprocket ni Flame 150X. Hindi 42. Yung 42 guys, sa Plus 150X po yun.
So, correction lang yun ha. Then, yung mag size niya, ganun pa rin. Yung gulong, 110 by 70 pa rin. Share ko lang sa inyo guys at akin lang naman to. Para sa akin, mas gusto ko talaga yung slim na mags. Yung sa unahan 1.4, din sa likod 1.6. Doon talaga lalabas yung angas ng tindig ni Flame 150X. Dito naman tayo sa likod at ito na naman yung signal light niya na nakalabas. So para sa akin guys, hindi ko talaga trip yung ganyang signal light. Kaya pinalitan ko yung sa akin ng minimalist lang. Ngayon, para umangas na rin siya, gumanda yung tindig. At meron diyang punctuation mark. At ito, silipin natin kung may bago ba sa kanyang tambucho. Sa tingin ko, yun pa rin naman. Walang pinagbago. Pero maganda na yan guys, yung stock na tambucho niya. May power din talaga. So ito, ganun pa rin, naka top coat na yung sticker niya. So same lang din naman dun sa kabila. So yan, mahirap nang tanggalin talaga pag naka top coat. Babakat talaga yung marka niya. Magkikis-kis pa kayo, magliliha pa. Then yung engine, so yan, yun pa rin. Dito naman, so ganong radiator hose pa rin naman yung gamit nila. So, parehas lang din naman sa Flame 150X na version 1. So, ito talaga nagagandahan ako sa sticker na yan. See? Ito, ganun pa rin yung radiator hose. Pansin ko parang tumaba. Pansin ko lang pero parang ganun pa rin naman sa version 1 na Flame 150X. Dito naman sa radiator, no, para sa mga kukuha pa lang ng Flame 150X, guys, advice ko talaga na palitan nyo agad yung coolant bago nyo paandarin ito. Yung kakakuha nyo lang sa kasa ba, para hindi kayo magaya sa iba na tumagas yung radiator nila, nagka-issue pa. Kasi guys, hindi sa paninira, yung gamit na coolant ni Flame 150 o ni Rusi is yung low quality. So, alam mo naman, 75k lang to. So, dapat marunong ka rin umintindi sa presyo. Alright? Para sa mga bagong owner, palit agad kayo ng coolant para iwas labad sa ulo. Guys, dalawa po yung dumating na variant dito sa Toril branch. Yung isa yung matte gray. Pero ito yung nagustuhan kong i-review kasi para sa akin elegante siya tingnan. White, black, simple lang. Wala masyadong sticker. Tatanggalin nyo lang yung ardyan. Kung ayaw nyo ng tatak na Rusi, pwede nyo tanggalin. Elegante na tingnan. At bago ko makalimutang i-review itong upuan, so, tingnan natin. Ganun pa rin guys, malambot pa rin. So buksan natin to sa fuel niya. So may fuel cover pa rin siya. So buksan natin yung fuel tank niya. So ganun pa rin. Sa pagkakalam ko 4.5 liters to or 5.0. Then may air cleaner siya dito. Yan, ang ganda talaga guys. Sumasabay na sa leading brand. Itong upuan, see? Quality plastic. So manufactured by hindi ko alam. So ito sa naman niya, upholstery. So maayos naman, maganda yung pagka niya. Upholstery, may nakatatak din dito na R. So ganoon pa rin siya sa stock, wala naman siya pinagkaiba. Yung malambot pa rin naman. So yan. Pero alam ko naman kung magkakaroon kayo ng Flame is papatabasan nyo rin naman to kasi gusto nyo ng Achop Boulevard na tindigan. Ito naman yung step passenger step grill. So same pa rin naman sa dati. Ito ganun pa rin. So matibay to guys yung spring. Yan. So pagkatagalan madudumihan din yan. So ito sinakyan ko na siya. Tinesting ko. Magkaiba na talaga sila ng ride height kasi yung akin naka semi lowered lang din, nakatabas yung upuan. Ibang-iba talaga sa guys, sa stock kasi yung stock upuan masyadong mataas para sa height ko. Then yung tindigan niya, yung ride height niya mataas din. So yan nakikita nyo yung niya, telescopic niya, naka-stock pa talaga, hindi pa yung naka-lowered, yung nakalabas ba. Ito ganun pa rin naman. Wala namang pinagkaiba.
So kulay lang talaga yung binago ng Rossi dito, tsaka kulay ng mags. So ganun pa rin naman yung susian, may ano pa rin siya, anti-tape lock. Para sa inyo mga sir, sa mga nag-aabang sa motor na to, yung bagong variant, sulit ba sa 75k ang kulay niya, yung design, kulay ng mags, 6-speed, dual overhead cam, naka-radiator, tumatagos na sa leading brands, marami nang pinaiyak na leading brands. Sulit pa ba sa inyo ang 75k? Para lang to sa hindi maarte. So bago natin tapusin yung review natin sa Flame 50X na bago, tingnan muna natin tong matte gray na variant. Matte talaga siya guys. Oh. Yan yung kulay niya. See? Ganun din. Ito talaga yung gusto ko na sticker. So matte gray, then combination with red sticker. Ganyan yung tindig niya. Then shout out sa fake Sonic natin. Alright, abang-abang na lang guys sa 7 months review ng ating fake Sonic. Mayroon bang issue na lumabas? May dumagdag ba? Alam nyo na, abang-abang na lang. Dito ko natatapusin yung review natin, no? Shout out Sir Aljun sa OIC natin dito sa Rossi Toril Branch, at minessage niya agad tayo nung dumating yung bagong variant ni Flame 150X.